Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ang kalungkutan na dami may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo, sa ginawa na iyong nakatamahan. Good morning, Panginoon Jesus, wala ito matatagpuan. Panginoon Jesus, wala ito mararamdaman. Panginoon Jesus, mayroong kalinasan, lumapit ka. Lumapit ka sa Kanya, nilagat ang iyong kabiguan. Sa Kanya nilagat ang puso mo. Kahit gaano kabigat ang iyong lunasan, sa Kanya nilagat ka matatagpuan. Bigo ka man aking kaibigan, takbo ng buhay mo ay mahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ang kalungkutan na damay may lunas pa. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo, sa ginawa na iyong natatamahan. Panginoon Jesus, wala ito matatagpuan. Panginoon Jesus, wala ito mararamdaman. Panginoon Jesus, mayroong kalinasan, lumapit ka. Lumapit ka. Sa Kanya nilagat ang iyong kabiguan. Sa Kanya nilagat ang puso mo nakaraan. Kahit gaano kabigat ang lunasan, sa Kanya nilagat matatagpuan. Panginoon Jesus, walang ito matatagpuan. Panginoon Jesus, walang ito mararamdaman. Panginoon Jesus, mayroong kalinasan, lumapit ka. Lumapit ka. Sa Kanya nilagat ang iyong kabiguan. Sa Kanya nilagat ang puso mo nararamdaman. Kahit gaano kabigat ang lunasan, sa Kanya nilagat matatagpuan. Sa Kanya nilagat matatagpuan.
sa ako'y makalangit sa umagang ito mga kapatid. Magandang umaga sa ating lahat. At tayo mga kapatid nandito sa Rosby Morning Devotion. Ang araw ng ating pagkakatipon, ito ay ang Friday mga kapatid. So dakila ang Diyos sa ating mga buhay, napakabuti niya, dakila niya sa ating mga buhay sa araw-araw mga kapatid. So sa umagang ito ay tayo mga devotion, tayo ay makarinig ng kanyang mga awitin or salita niya sa umagang. So, kumusta ang lahat? Kumusta po ang bawat isa sa atin? So, mga kapatid, tayo ngayon ay napakainit ng panahon, mga kapatid. Kulimit na pala. So, dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Ito naman ang panahon na nagnilay-nilay tayo sa Kanya. No? So, purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Tayo ay pupunta na sa focus ng ating gawain, ang pagbabahagi ng kanyang mga salita. Pero bago ang lahat, tayo muna manalangin, mga kapatid. No? Tayo manalangin sa ating mga buhay sa umagang ito. So, aming Ama sa langit, Panginoon Jesucristo, Lord God, sa umagang ito, O Diyos, kami mapasalamatin sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kapangyarihan. Salamat, Lord, sa pahiramang buhay sa amin. Salamat sa panahon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, anumang mayroon kami sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat, Lord God, sa lahat ng bagay, sa lahat na ginawa mo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, God, gamitin mo, Diyos, ang aking buhay upang marinig ng bawat isa, Panginoon. Gamitin mo, God, bilang instrumento ng aking mga labi upang marinig, maunawaan, magalak ang bawat isa na makarinig na yung mga salita. Daluyan mo ito, Panginoon, ang kapangyarihan ang iyong mga salita na marinig ng bawat isa. Upang sa ganun, Panginoon, pag marinig nila, Panginoon, ito, Panginoon, bigyan mo ito, Panginoon, ng lasa na magnilay-nilay na kung gaano kaya ang nakatagong lihim sa pamamagitan mo, Panginoon, na sila magkaroon ng interes na hanapin ka, Panginoon. Dahil natikman nila yung lasa na hindi ka nais-nais, na nagagalak sila sa kanilang puso. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, God, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Ang kapangyarihan mo, ang pagtuturo mo, ang karunungan mo sa umagang ito ang nais namin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, God, pagliliwanagin mo, Panginoon, ang mga kaisipan, puso ng bawat isa. At, Panginoon, ako, Lord God, nakikiusap ako, Lord, natulungan mo ang mga tao nawala na ng pag-asa. Mga taong tila ginagsakan ng mundo ang kanilang buhay. Sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong mga salita, Lord, bigyan mo ito, Panginoon, ng pag-asa. Ang mga taong ito, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo kaming lahat, Lord, na makabangon sa lahat ng mga pagsubok, kapigatian, kahirapan ng mundo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng lasa na hanapin pa upang magkaroon ng ginhawa ang kanilang mga buhay. Kapayapaan, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sino man ang taong ito, Panginoon, Lord, hikuin mo ang kanyang puso na
magkaroon siya ng lasang hanapin ka, na manampalataya sila, Panginoon, sa iyo, O Diyos, saan man sila naroroon, na maghanap sila kung saan sila karapat-dapat na makarinig ng iyong mga salita, upang sa ganun, O God, magkaroon ng kaliwanagan ang kanilang puso't isipan. Sa umagang ito, O God, Lord, sinurrender namin, Panginoon, ano man ang dinadala ng bansa, Lord God, ikaw lang ang nakakaalam. Ikaw ang nakakaalam kung ano o paano maayos ang mga problema, ang solusyon, kabigatan ng bansa, O God. Tulungan mo ulit sa aming Panginoon. Na ikaw, O God, ang maglagay sa kanyang isipan, kanyang puso, na magkaroon ng desisyon, ng plano na matutunan ang bansa, ang problema ng bansa. Kaya Lord, walang imposible sa iyo kami naniniwala, ng kaayusan, ng pagkakaisa, ng pagmamahala ng bawat isa nawa, ang umiral sa puso't isipan ng bawat isa. Pagkaayos-ayos nawa sa ang lahat ng kaguluhan ng bansa. At anuman ang mga problema ng bansa, Lord, ikaw nawa ang maglagay sa kanilang puso't isipan kung paano ito masusolusyonan. Kaya ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Lord. Pinapasain mo namin ang lahat. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kaming lahat, gabayan mo kaming lahat, ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos, sa umagang ito. Ang tanging hiling namin, Lord, ay ang protection mo, ang paggabay mo, ang pag-iingat mo. Sa iyo, O Diyos, ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, magandang umaga, mga kapatid. So, tayo mga kapatid ay pupunta na sa focus ng ating gawain. Gawain ko, bagamat ito'y gawain ng Panginoon. No? Gawain ko, pero ako isang instrumento lang upang marinig natin ang kanyang mga salita. Pero wag nakatuon sa akin ang mga kaisipan. Wag nakatuon sa akin ang mga kalinga. Sana mga kapatid, ang ating marinig, ang ating unawain. Wag sa tao. Dahil ang isang tulad ko, nagkakasala din. No? Kaya, tayo mga kapatid, magsipagayakan. Dahil individual ang kaligtasan. No? Purihin ng Panginoon, sabi nga dito mga kapatid sa Colosas 4:2-6. Pamamagatan ko ito mga kapatid ng mga tagubilin. Ano nga yung mga tagubilin sa atin? So may mga tagubilin sa atin, ng ating Panginoon na nais niyan marinig natin. So sa umagang ito, sabi nga dito sa 2 ng Colosas 4, maging matyaga kayo sa panalangin. Mga kapatid, matyaga ka tayo sa panalangin. Sabi sa kanyang mga salita, maging matyaga tayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ano man ang mga dumarating sa atin, yung pagsubok, kaginhawaan, kahirapan, ano man yan mga kapatid, lahat ay pinagpasalamatan natin sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay, lahat ng nakikita natin, lahat ng ating mayroon tayo sa Panginoon. Pero pagsubukin man tayo, kung ano man ang ano sa atin, pasalamatan pa rin natin sa Panginoon. Dahil pinaka-the best na biyaya niya sa atin at tayo, binibigyan niya ng ginhawa at buhay. Kagising sa umaga, blessing. Salamat Lord sa umagang ito, diba? Nagising pa ako sa kabutihan mo. So, walang higit na blessing sa atin. Lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon dahil sa pinahiram niyang buhay na ito, mga kapatid. Kaya lagi natin pakatandaan na sa lahat ng bagay, pagpagsalamatin natin, pagsubok man to, kahirapan man to, ginhawa man to, ano man mayroon matanggap natin. Ito'y pasalamatan natin sa Panginoon dahil ito'y siya rin ang nakakagawa ng paraan kung paano yan masolusyonan ang ating siyang nakakaalam. Pagising pa lang ng umaga, alam na niya kung anong dinadala natin, anong kailangan natin. Kaya lagi tayong magpanalangin.
Huwag nating kaligtaan ang pagkagising natin sa umaga, diretso na agad tayo kung saan hindi na lang tayo thank you Lord. Ginising mo. Thank you Lord sa protection mo. Buong magdamag. Diba, naalala pa natin mga kapatid, ang pagkakatayo natin, pagkamulat ng ating mata, no, nagis na natin ang umaga. Salamat. So, isang kagalakan, isang natin sa Panginoon na ng aking anak na alala. Diba? Kaya sabi nga dito, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. So, purihin ng Panginoon mga kapatid, ito ay parang bonus. So, idalangin daw natin. Idalangin natin sa Diyos na bigyan pa. Minsan din mga kapatid, hindi lang yung ating sarili, natin ipapanalangin. Ipanalangin din natin mga kapatid, yung mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon na dahilan na naabot, marinig natin kung ano yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. So kung kami na nanalangin sa bawat isa, nawa ipanalangin din natin yung mga nagtuturo. Mga kapatid, kasi kailangan din namin ang mga panalangin ninyo. Dahil kami ang nais din namin na ipanalangin kayo. So magpanalangin na tayo. Mga kapatid. Rin ng Panginoon, no? Kaya nga, nawa, siyempre, pasalamat din tayo sa Panginoon. Ang lakas, palakasan natin sa araw-araw. So kailangan din namin mayroong nananalangin sa mga nagtuturo, mga kapatid. Maraming mga inatasan ng Panginoon na ibahagi at lakas loob na ibahagi ang salita ng Panginoon. Pero dahil nagtitiwala sila sa karunungan ng Panginoon. Kaya naglakas loob yan, ibahagi. Kasi yun yung pag-ibig namin na ibahagi namin ang salita ng Panginoon. Kasi gusto namin na maranasan din natin lahat yung kagalakan, kung gaano kabuti kapag ka nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Yung kagalakan, yung ginhawa sa pakiramdam, yung hindi ka bagabag dahil nagtitiwala ka sa kanyang mga salita. Natutugunin at totoo ang kanyang mga salita, mga kapatid. Kaya sabi nga dito mga kapatid mo, idalangin din ninyo sa Diyos. Nabigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Diba, mga kapatid? So, ang sanhi ng ang pagkabilanggo ni Kristo, mga kapatid. Ang sanhi ng pagkabilanggo ngayon. Sabi nga, ipanalangin din ninyo, maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Diba, mga kapatid? So naman, ako mismo sa sarili, ipinapanalangin ko sa Panginoon na Lord, tulungan mo ako magpagpaliwanag. Kasi hindi ko kaya ito kung walang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, tulungan nyo rin ako. Tulungan nyo rin ang mga magtuturo na nawa ang kanyang maipapaliwanag ayon sa kanyang mga salita. Na maipaliwanag yung nais ng Diyos na maipalabas naman, maipaliwanag at marinig ng bawat isa. So, kasi hindi naman kagaya ko, hindi ako perfecto mga kapatid, wala akong karunungan at hindi ang Diyos kumikilos na magpaliwanag sa akin. Kasi ako kulang. Diba? Inamin ko naman. Kaya salamat sa kapangyarihan ng Panginoon na nagkaroon tayo ng lakas ng loob na may bahagi ito kahit nag-alinlangan dahil makakaya ko kaya. Lord. So ngayon mga kapatid, nung nag-decide ako na ibahagi ko ang salita ng Panginoon, totoo lang aminin ko, alanganin ako kasi pero nung nabasa ko ang salita ng Panginoon na anak,
Magtiwala ka. Ibigyan kita ng pangalawang bibig. Ako'y pasa sa'yo. Diba? Pag igayak mo ang aking mga salita. So, magtiwala ka sa kapangyarihan ng Panginoon. So yan, mga kapatid. Ikaw mismo ang nakakaalam kung totoo yung mga nakasulat dito. Ikaw mismo sa sarili mo kung magtataka ka. Pero salamat sa Panginoon, di ba? Sabi nga dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at sa mantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. So, paano maging matalino tayo, mga kapatid, sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya? Totoo yan. Kasi kailangan kang maging matalino, pakumbaba. Kailangan mong akayin sila para madala mo dito sa salita ng Panginoon. Kailangan mo ikaw mismo, ano man ang pangungutya sa'yo, hindi mo kailangan silang patulan. Kasi nagtitiwala ka na hindi mo nagtitiwala ka na makakaunawa sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Pero hindi mo sila kailangan patulan sa kanilang pangungutya. O, di ba kasi pagsalita ng Panginoon, mga kapatid, mayroong taong pilosopo, mayroong taong matigas ang puso. Pero sa katigasan ng puso yan, mga kapatid, unti-unti yan lalambot. Bakit? Nakatikim sila ng tanim ng salita ng Panginoon. Kasi binahagian mo sila. So yung naibahagi mo sa kanila ng salita ng Panginoon, yung narinig ng salita ng Panginoon, hindi mo alam, sa kanyang puso, nagninilay-nilay siya. Totoo ba yun kaya? Yung sinasabing, Sister Rose, na pagka lumapit ka sa kanya, kakatagpo ka ng kapayapaan. Kaya kailangan, pagka nag-share ka ng salita ng Panginoon, mapapakumbaba ka, mababa ang iyong kalooban, mga kapatid. Kasi mga kapatid, talaga naman, dito sa pagbahagi ng salita ng Panginoon, online, hindi ko nakikita yung mga reaksyon ng bawat isa. Pero mga kapatid, nung ako'y nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa Bible study, face-to-face, mga kapatid, last 2000 ngayon lang naman ito. Pero mayroon din akong pinabahagian, minsan face-to-face kami. Pero itong mga kapatid kong ito, bukal na sa kalooban nila na makarinig ng salita ng Panginoon. Pero nung bago pa lang ako, mga kapatid, na yung taong ito na pupuntahan, tapos ngayon may mag-tumpok-tumpok pa. Nandoon yung nararanasan ng mga kapatid yun. Nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Tapos may nag-iinuman. Kumbaga, nakikipaglabanan sila doon sa nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa kalagitnaan ng pagbabahagi ko, nanaig pa rin ang salita ng Panginoon. No, parang may narinig sila na parang kakaiba. Tuloy parang nakikinig na rin din sila. So doon ko pinapasok, mga kapatid, ang salita ng Panginoon na parang mas lalo silang malalasahan. Parang mas lalo nilang marinig yung kabutihan ng Panginoon. Kaya doon nararanasan ko, mga kapatid, na kutsain ka, ay, nandyan na naman si Sister Rose, ano na naman ito, ganito, para akalam, hindi nila alam na ang salita ng Panginoon ay biyaya. Kaya saka na yung mga kapatid, minsan nararanasan namin yung mag-asawa pagka iikot kami na nag-aano kami ng salita ng Diyos. Nandoon talaga yun. Nandyan yung mga panguusig, pangungutya, pero kailangan mo magpakumbaba. Kailangan mahatak mo sila. Hindi ikaw ang mahatak sa kasamaan. Kung hindi, mahatak mo sila. Kung ano yung sinasabi mo, maranasan nila yung kagalakan, nadala-dala mo. Yung mga kapatid dapat. Kaya,
nung time na yun, yung dating galit na galit, or kasi kung minsan pag nagbabahagi ka ng salita, may mga lasing, tapos ngayon naakay mo na pala sila, naging kasama mo na sila sa pagbahagi. Ayun na, naalala ko ngayon mga kapatid, isang pero ngayon lumaon na siya. Hindi na, salamat sa Panginoon kasi nabahagian natin sila ng salita ng Panginoon. Bago pa man sila bumalik sa ating amang nasa langit na may likha, no? Kaya sabi dito, maging matalino kayo sa pakikitungo na baka mamaya. Sa halip na ikaw ang makaakay, ikaw na tuloy ang maakay. So, mga kapatid, diba? So, ganun mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Ariin natin kagalakan sa ating puso. Nadala-dala natin. Alam mo ba, malakas ang mo na kasi nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon kasi nandiyan yung kanyang mga salita. No? Lagi mong pagka nagkakadala-dala mo ito palagi. Pagka lagi ka mga kapatid may salita ng Panginoon, kagaya nito na lagi tayong nag-uusap sa aking MWF, no? MWF tayong nag-uusap mga kapatid na pag-aanin natin ang ating kalooban, isip. Huwag natin pabigatin pagdating sa salita ng Panginoon. Dahil bibigyan niya tayo nito ng kapayapaan. Ganakan sa ating puso. No? Kaya sabi nga dito mga kapatid, sikapin ninyo laging maging kaaya-aya at pakipakinabang ang iyong pananalita. Huwag naman lagi nating makarinig mga kapatid na bilang mga magulang, sikapin natin sa loob pa ng pamamahay natin na maririnig ng ating mga anak yung ating munganga na maaakay din sila na huwag nila itong tularan. Alam niyo mga kapatid, sa pamumuhay pa lang, pag hindi nila maririnig ang pagmumura, yung galit palagi, di ba? Yung pagpupulyaw, yung parang palagi kayong katulungan sa bahay. Mga anak, tandaan natin mga kapatid, ay hindi rin yan nila maa-adapt. Makikita din natin sa ating mga anak, yung, maaari lang yung mga tama, mga sila, ganyan. Pero yung pag-uugali, yung pagmumura, mga kapatid, dahil hindi nila naririnig palagi sa iyong pamamahay, hindi mo rin sila maririnig sa labas. Matatakot din sila kasi lagi nga nila naririnig ang salita ng Panginoon na mali yun. So, kung gusto natin maging modelo man kasi tayo ng ating mga pamilya, manguna muna sa ating mga kapatid na ang kabutihan bago ma-adapt din ang ating mga anak. So, purihin ang Panginoon mga kapatid sa umagang ito. No? Sabi nga sa kanyang mga salita, sikapin ninyo laging maging kaaya-aya at pakipakinabang ang inyong pananalita. Kailangan mga kapatid ng ating mga pananalita, mayroon palaging pagsama sa parang inaakay mo sila sa kabutihan. Yung laging maririnig sa bawat umpukan na ipinagmamalaki natin ang kanyang mga salita. Pinagmamalaki ganito ang utos ng Panginoon. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Para bang pinagmamalaki natin. Para bang inaakay nila parang mahatak nila natin sila doon sa masarap yata sa feeling, no? Yung nakikita nila sa buhay. Parang gano'n. Parang, ayoko nga sumama dyan sa ganyan-ganyan kasi ang mga Bible study. Kasi iba naman yung, parang bang gano'n. Parang, bakit gano'n ang nila? Bakit? Iba pala yung naririnig nila. So, madaling makaakay mga kapatid pagka gano'n. Kaya hanggang ngayon nga, yung aking mga tinuturuan
Kasi nag-focus ako sa online mga kapatid. Nag-focus ako sa online. Tapos ngayon, minsan-minsan ko na lang, ah, itong mga Bible study ko na, mayroon din kami online, pero minsan-minsan ko na lang sila na ano ng personal. Kaya kung minsan pag nakikita kayo, ay Sister Rose, parang ang sarap kaya ng feeling ko. Ganun. Ay Sister Rose, naman ito, ilan ba tayo uli? Magano. Sabi ko, o sige, bibigyan ko kayo ng ano, dahil bibigyan ko kayo ng time at oras araw. So, parang gano'n. Eh, salamat sa Panginoon. Parang gano'n na, parang nananabik sila. Pero although mayroon kasing nagtuturo sa kanila. Although ako rin ang unang nagbuo. Pero dahil ako ang nakaunawa, may sumisingit. So ngayon, parang may kasamang ano kasi yung mga kapatid sila. Eh, siyempre ako kayo wala akong ano, kaya salita lang ng Panginoon yung ating dala. Kaya parang napagbabangay-bangayan sa wala. Ako nang nakaunawa. Sabi ko, may nagtuturo din naman sa'yo. Ako na lang yung ano. Kasi mayroon magbabangayan tayo sa salita ng Panginoon. So, ikaw na kaunawa, ako na lang. So, ngayon, gusto ko naman silang balikan. Kasi, wala naman na silang pagtitipon sa ganyan mga kapatid. So, sana, pinagtutry ko rin sa Panginoon na bumalik ako na ay kasi may para hindi na sila basta ayokong pag tatalon-talunan mga kapatid patungkol sa salita ng Panginoon. Kasi hindi dapat tayo magkalita. Dapat tayo magkakaunawaan. At dapat tayo magtulungan na ibahagi ito sa ating kapwa. Kung may nagtanim na doon, maghanap tayo ng ibang magtanim. Tumungkulin ang Panginoon. Sabi nga dito mga kapatid, sikapin ninyo laging maging kaaya-aya at pakikinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Diba? Hindi dahil yung matuto tayong sumagot sa lahat ng tao ating yung nakakausap. Kung mainit yun, malamig ka mga kapatid. Dapat pag malamig yun, maging mainit ka para maunawaan nila. So kung mainit sila, malamig ka para maunawaan nila. Kung mainit naman sila, ay malamig sila sa salita ng Panginoon, painitin mo. Diba? Kasi nandulupay-pay sila, kasi parang nawala sila ng pag-asa. So painitin mo. Mas lalo mong isang hagis ang salita ng Panginoon. Nagsa ganun. Unti-unti yan mga kapatid. Yung dating ayaw nila ang salita ng Panginoon, ngayon sila na rin ang mga nagsishare ng salita ng Panginoon. Diba? O di ganun ang kabuti ang salita ng Panginoon mga kapatid. Ay, pangyabiyag pa tayo mga kapatid. Nung sa una lang yan. So, nakakatuwa pagka mga ganun ang mga kapatid na mayroon tayong natatanim man ang salita ng Panginoon na nagkaroon sila ng lasa na pakinggan ang salita ng Panginoon. So, salamat sa bawat isa ng mga kapatid sa pagmilay-milay natin sa ating sa salita ng Panginoon. So, ngayon tayo ulit ay makarinig ng awit ng Panginoon dahil magtapos tayo dito mga kapatid. Cheese Whiz has calcium that helps make your... Jesus, salamat mga kapatid. Dito tayo magtapos. Yes, Lord God, thank you Lord sa umagang ito sa mga salita na salamat Panginoon sa pag-ingat mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay na ang lahat, kulang ng buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo.
salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay ng lahat, kulang ang buhay ko. Maging sa lahat ng pag-ibig mo. Niling ko rin ang Panginoon. Nananatili kang tapat, ibinigay ng lahat, kulang ang buhay ko. Maging sa lahat ng pag-ibig mo. Sa tiwala ko, nakulang ko, dakila ang pag-ibig mo. Sa tiwala ko, dakila ko, dakila ang pag-ibig mo. Dahil na naman ng Ama sa Langit, Panginoon Jesucristo, Diyos, salamat sa umagang ito, Diyos, sa kabutihan mo, salamat sa umagang ito, Panginoon, sa mga salita mo. O God, tulungan mo, Diyos, ang mga salita, magliliwanag sa bawat isa. Ito, Panginoon, na nagkaroon sila ng dala sa kanilang mga puso. At tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kas-amin na God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, mula sa aking mga mahal sa buhay, hanggang sa aking mga kapatiran sa sulok ng mundo, God. Ikaw ang Panginoon ng pag-asa na samahan kami, gabayan kami sa lahat ng mga dalahin namin at sa lahat ng mga karamdaman ng bawat isa, God. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa, O Diyos, na sa pagpagaling sa lahat ng nararamdaman ng bawat isa. Ang karamdaman kung saan-saan, O God, sa hospital, O God, abutin mo ang mga karamdaman. Pagaanin mo, O Diyos, ang mga karamdaman ng bawat isa. O ikaw ang aming doktor. Ikaw ang aming tanging tagapagaling sa lahat ng nararamdaman ng bawat isa. Tagapagligtas at tagapag-ingat sa aming mga buhay, Panginoon. Eh, Lord, sa umagang ito, Panginoon, pinapaambaya namin sa inyo, God, ang lahat ng aming mga kapatid, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa, ang lumangagad ang kanilang mga dinadala sa kanilang puso't isipan. Panginoon, nagtitiwala ako na walang imposible sa iyo, na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng laan, kapayapaan sa bawat isa. Panginoon, ang lahat, O God, ay dinadalangin ko ang siyang proteksyon mo, gabay, pag-iingat sa lahat ng kapatid na nagagayat sa kanilang mga trabaho, paaral, anuman, O God, saan man sila naroroon, sa kanilang mga sasakyan, napakaingatan mo, Panginoon, ang kanilang mga manobela, unahan, likuran, O God, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, kami nagpapasalamat sa mga salita ko. Lord, ikaw na nga ang manguna sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, magandang umaga, mga kapatid. Ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon natin, papurihan. God bless everyone. Ako nga pala si Rosilyn Sarino Villegas ng Rospi mo ng Devotion. Bye mga kapatid, magkita-kita ulit tayo ng Monday. Ito ngayon ang pinakahuling devotion ng week na ito, Friday. Ang ating devotion, MW8, alas 5 ng umaga. To God be all the glory. Bye po. Ating week.